Yan, mapagpalang hapon sa ating lahat mga lods. Isang kaalaman sa mga hindi pa nakakaalam ay may malaking epekto sa ating pamumuhay at sa ating bahay na tumawag ng negatibo o lagi tayong magkakasakit o di kaya naman ay hindi nawawalan ng mga mahal natin sa buhay. So meron ding kinalaman ang ating hagdanan sa pagtatayo ng ating bahay upang maiwasan ang mga kamalasan at mga negatibo, maging sakit o ang kamatayan. Sa nakikita natin dito, meron akong drawing dito na isang halimbawa para meron kayong guide kung kayo ay sakaling magpapagawa ng bahay at magpapalagay ng hagdanan. So, meron tayo ditong tinatawag na tatlong pangalan na sinusunod upang maiwasan yung mga bagay na nabanggit ko kanina, kagaya ng ang unang step ay tinatawag na oro, plata, mata. So, ang oro, plata, mata ay salita na Espanyol na matagal nang sinusunod mula pa noong unang panahon, lalo na yung mga matatanda. Ito ay tradisyon at nakagawian na rin ng ating sambayanan o sa pagtatayo ng bahay. Ito yung tinatawag na yung oro ay ginto, yung plata ay pilak, then yung mata ay kamatayan. So, example, kung tayo magtatayo ng hagdan, syempre first step niyan ay tinatawag na oro, then second step ay plata, mata. So, yun yung oro, plata, mata, kailangan natin na kung kayo ay maglalagay ng hagdanan, kung kayo nagsimula dito sa ginto, kailangan magtatapos din ang inyong dulo ng hagdanan. Ito yung pinaka-landing ng hagdanan natin. So, iyan din ay magtatapos dapat sa ginto. Kasi kung ito ay tatapat sa dulo ay magiging mata o ang kahulugan ay kamatayan o magi-start kamatayan, pwedeng magkabaliktad yung starting mo dyan. Kasi kung ano yung wakas, yun din yung magiging simula. So, kahit na kayo po ay nag-start sa oro, kung kayo naman ay magwawakas sa mata, bali ang magiging tugmang banggit doon ay mata, oro, plata. So, mapapaliktad yun kaya hindi na kayo dadaan sa oro. Kaya ang mangyayari niyan, ang dulo ay kung ang dulo ng inyong hagdanan ay mata, ito ay matatapat o tumutugma sa salitang kamatayan o kamalasan, negatibo o yung nagdadala ng mga sakit. Meron tong ginalaman, malaki ang ginalaman niya sa ating pamumuhay, yung mga baitang na yan. Kasi yung baitang ay tinuturing pag-akyat o pag-ahon o tinuturing na isang uri ng pag-asenso. Kaya kung mapapansin niyo yung mga sinasaunang bahay, no, mga sinaunang bahay, yung may mga silong pa noon, kahit na ito ay kahoy o barong-barong, napapansin ninyo ang mga bahay noon ay may hagdan. Kasi nga ito ay kapaniwalaan ng mga matatanda na kapag may hagdan daw ang bahay, ito ay sumisimbolo ng pag-angat o pag-asenso. So, iyon, ito'y hinalimbawa ko na kapag kayo magtatayo ng bahay, mag-start kayo sa oro, plata, mata, then oro, plata, mata, at magtatapos sa oro. So, ibig sabihin ay ginto, pilak, kamatayan, ginto, pilak, kamatayan, ginto. So, kung nag-start ka sa ginto, ay magtatapos din kayo sa ginto. So, yun lamang po, mapagpalang gabi sa ating lahat. Nawa ay nabigyan na naman kayo ng isang bagong kaalaman tungkol sa pag-spiritual. At nawa ay naunawaan natin yung ating tinutukoy dito sa video ito. So, yun, mapagpalang gabi sa lahat. God bless you more.